Hello, so ito yung reading natin for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, guys. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat, so pagpasensyahan mo na kung hindi mo na karelate sa message, ano. Pero okay lang yun, may mga next readings pa naman tayo. Or i-check mo yung pinaka-channel kasi marami naman dyang video kung ano yung makaka-attract sa'yo, maaaring yun yung message para sa'yo. Okay? And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, nakaka-follow dito sa page na to, sa channel na to, please do so. Help our channel grow and at the same time, maaaring maging guide mo rin ako. Okay? Let's start. Ay, naayos ko lang yung aking table. You do have your love call. Pwede magkapalit-palit ang roles ha. Depende sa nangyayari sa'yo. Love call, camera, and both. Bottom of the deck is passion. Ayan. So, sa nakikita natin dito, pwedeng yung iba sa inyo, you are someone na pwedeng, meron kang person in the past na ang energy is pawala-wala or pwede nakafocus ka sa kanya pero may mga times na tinatry mong wag mag-focus or mag-isipin ng person na to pa kasi nagtatry ka mag-move on eh. Parang nandun na yung kino-close mo na yung chapter ng connection ninyo pero part of you is ang hirap mag-move on basta-basta dito sa person na to. Kasi parang nag-auto-focus or spiritually pwedeng connected ka dito sa person na to or part of you is iniisip mo siya. Out of nowhere, bigla mo naiisip. This could be a person in the past. And pwedeng nabanggit or nakausap mo siya and until now, yung pag-uusap ninyo is nababalik-balik pa rin sa alaala mo. Wait lang guys. Okay. Sorry about that. Medyo lumipad-lipad kasi inayos ko yung aking fan dito na nagliparan yung mga cards. Kasi kanina napapansin ko parang naalog-alog yung aking stand sa sobrang lakas ng hangin. Anyway, you do have the lumabas itong photograph kanina. So, i-read ko din to. I feel like this is a person na merong love or emotions or chemistry ka na nararamdaman sa inyong dalawa. Pero, nandun yung marami kayong naging memories or alaala nitong taong to na isa pa naging dahilan kung bakit ang hirap niyang kalimutan. Tapos yun nga, pwedeng yung mga huling time na nagkausap kayo, and a lot of you is wala ng connection or communication ngayon. Hanggang ngayon, nababalik-balik pa rin yon sa alaala mo. Okay, so sino ba tong person na to? Kunin naman natin yung energy niya. Spirit guides, angel guys, please tell me. For water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, please. For water sign. Okay, you do have here, bottom of the deck, abundance. Okay. The butterfly. Okay. Heartbroken and the golden mirror. Oh, okay. Nakikita natin yung person na to, sobrang nasasaktan siya, deeply hurt dito sa separation na nangyayari sa inyo, no? Ngayon yung time kasi na nagkakaroon siya ng growth. Alam mo kasi, pag nababanggit natin yung growth na yan, kaya nagkakaroon ng growth kasi may mga nai-experience yung isang tao para mag-grow siya. And which is yung mga experience na yun, yung mga lesson sa buhay niya, na pwedeng karmic, ganun yung energy. And nakikita natin yung attraction at pagkagusto sa'yo nitong person na to. Pero parang nandun yung the golden mirror. May mga bagay siya sa sarili niya. This could be shadow side. Kasi
Imagine yourself looking at the mirror. Pag tumingin ka sa salamin, nakikita mo yung mga hindi okay. At dun siya naka-concentrate, 'no, sa mga hindi okay sa buhay niya, sa sarili niya, sa kanya mismo. Na nagiging dahilan kung bakit nagiging ganyan yung connection ninyo. Kasi feeling niya ang daming mali sa kanya, ang daming kulang sa kanya. Tapos, although attracted naman siya sa'yo, nandun yung parang feeling niya hindi mo siya magugustuhan. Pwede kasing alam niya yung ugali niya eh. And then pagdating sa relasyon, alam niya yung ugali niya. Alam niya, yung iba hindi ugali, it could be kung ano lang meron siya. Tapos, ang feeling is, ayokong ma-experience mo to. Kasi ganito ako, ganyan ako. So, parang feeling niya hindi mo siya deserve. Okay? Because feeling niya you're perfect, diba? Babae man or lalaki, tingin niya you're beautiful, you're someone na I really do like. But I know na nakakahiya yata dahil hindi ako yung tipo ng tao na para sa'yo because I'm not enough. So, ganun yung energy ng taong to. Parang ano nga siya, nagse-self-reflect. Tapos, more on negative yung nakikita niya. 'Di ba? So, anyway, what is the emotions here, Spirit Guides, Angel Guides, emotions? Nabanggit ko kanina yung love. Yeah, you do have the karmic relationship, the dragonfly. Tell me more about the emotions. Pasensya na kayo, nalipad pa rin yung cards kasi may konting hangin pa rin na nag-aano dito. Gustuhin ko man kasi mag-aircon na lang para hindi lumilipad. Kaya lang, ano siya, mas maugong. So, ayoko naman ng mas maugong yung hangin, yung ingay. Okay na yan. Magtsatsaga na lang tayo dyan. Mirror is here at the bottom of the deck. You could be dealing with your soulmate or twin flame. Karmic relationship, yan. Emotions mo ngayon kasi you're healing eh. You're trying to heal. And yung iba sa inyo, if you're already in a relationship, hindi ko sinasabing nasa relasyon na kayo, pero yung iba sa inyo na nasa relasyon, yung iba pwedeng wala. Tinry mo na lang i-accept kung ano yung relationship na meron ka, even though it's karmic para sa iba. Kumbaga, ito yung nasa harapan ko ngayon, ito yung meron ako. Alangan namang mag-focus ako sa wala. Di syempre mag-focus ako sa nandito. 'Di ba? And unti-unti ka naliliwanagan regarding sa connection ninyo. Pwedeng mahal mo yung tao, pero kasi hindi niya nga mahal yung sarili niya na to the point na instead na ganito yung naiisip mo dun sa tao, nababalik kung ano yung naiisip niya sa sarili niya. Parang yun na rin yung naiisip mo sa kanya. 'Di ba? Parang, for example, sinabi niya, hindi kasi ako enough. So, ikaw naisip mo, oo nga, parang hindi rin naman siya, enough. Parang, ganito siya, ganyan. May nakikita ka rin mga negative. And, so, nandoon ka sa point ngayon na nagkakaroon ka ng mga realizations about sa connections ninyo. So, yeah. Unfortunately, the ascending is here. Nakikita ko ito as pag-iwas regarding sa union sa inyong dalawa. Like, pwedeng this person is running or lumalayo, umiiwas. Or there could be another relationship na involved, pwedeng marriage with a wedding. And, yeah, twin flame and mirror or
you're mirroring each other. O yung iba sa inyo, both of you ay nasa parehong magkakaibang relasyon. And, yeah. So, nagkakaroon ng transformation sa pinaka-connection or sa inyo. And nakakatulong or para magkaroon ng lesson o matutunan nyo yung mga lessons na dapat nyo matutunan. Nandun yung kailangan nyo ma-experience yung mga bagay-bagay, lalo na doon sa another relationship na involved, which is the karmic relationship. So what will happen in the near future for the both of you? I like you, keys on a ring. Twin flame is at the bottom of the deck. Hand of cards. Could be dealing with your twin flame. Clarify the I like you. What's with the I like you? Soulmate. So, ang energy dito, in the future, hindi na kasi ikaw may hawak dito eh. If you're dealing with your twin flame, I feel like marami sa inyo ready na dun sa connection. Pero ang problema, yung person mo hindi kasi ready pa. And habang wala naman yung person na ito, nandun yung meron ka namang other options eh. So, anhin ko pa yung twin flame or soulmate na yan. Harang ganun. Meron naman akong other person. Yung iba kung wala pa, yun, sabi ko nga yung iba may relasyon naman na, yung iba paparating. Lumalabas as a soulmate and I like you energy. So, yeah, meron nandun yung person na merong tatanggap or magmamahal sa'yo the way you are, who you are, and kung paano ka mahalin, dapat mahalin. But although nandun pa rin yung emotions mo with regards sa past, kaya lang, andun nga yung hindi pa siya ready or hindi pa siya okay. So, unfortunately, nagkakaroon ng separation tuloy-tuloy. Kasi hindi siya sure kung paano siya haharap sa'yo or paano ang future, 'di ba? Sa inyong dalawa or sa inyo. Although nandun yung kagustuhan, pero hindi kasing pwedeng gusto lang. Dapat ready ako, ready ka, we're both ready, pero sa nakikita ko nga, itong person na to is not ready. Pwedeng magkaroon ng pag-iiwasan, especially with regards sa conversation, pag-uusap, communication. Nagiging matagal to, no? So, expect na matagal or wag kang magmadali, especially sa mga twin flame connection. Kasi nga, wala siyang enough confidence, nahihiya siya eh. Diba? Siya yung may mali. Hindi mo siya pwedeng pilitin. Dahil kung halimbawa, yung iba sa inyo, sige ako na nga makikipag-connect, ako na makipag-communicate kasi ganito, ganyan. May sarili siyang lesson na dapat niyang matutunan. At hindi ka pwedeng mag-interfere doon. If this is a twin flame connection, kanya-kanya kayo ng lesson. Let's say ready ka na, natutunan mo na yung mga lessons mo dapat matutunan. Paano naman siya? 'Di ba? Paano naman siya? Sa twin flame connection, usually talaga, isa yung mas more on spiritual at siya yung mas unang nagigising sa connection. The other one is to follow. Pero, it depends, of course, kung kailan siya magigising or kailan niya
mai-experience yung mga lessons na yun, which is nakikita natin pwedeng na-experience niya na ngayon. But as much as possible, tinatry niyang tumingin nga sa reality. Kasi pwedeng ikaw nakatingin ka sa spiritual, pero itong taong to, sa realidad kasi siya nakatingin. So, there's a continuous pattern, paulit-ulit na pattern sa inyong dalawa ng person na to. Lalo na sa pag-iisip sa isa't isa, because there's love. There's love here. So, hindi pwedeng i-deny yung love. Nandun yung love, yung emotions. Pero with the stab in the back, masakit kasi nagkakaroon pa rin ng separation. Pero sa part mo kasi, okay na parang ikaw, na-relieved mo na yung sarili mo. Pwedeng yung iba, nasabi mo na yung emotions mo sa person na to. So, nasa sa kanya na yun. Kung hanggang kailan siya magmamatigas. So, anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.